bahala na yung nasa likod kung mainip sila o hindi. Importante safe tayo. Yon. Kung ako lang masusunod, ayokong dumaan dito. Nandito tayo ngayon guys sa Marathon, Ontario. So ang temperature dito ay minus 21, feels like minus 26. So itong highway na to guys ay napakatarik sa ahonin, napakahaba ng lusungin. So kung maaari lang, ayokong dumaan dito sa highway na to dahil napakadelikado. Napakadelikado tong highway na to. Summer nga, ayoko dumaan dito kasi nga tarik. Kaya hindi ko sinasuggest ito daanan. Shortcut ito. Shortcut itong highway na to. Parang mas maiksi itong highway na to kaysa sa Highway 11. Itong highway nito ay Highway 17 papunta ng Sault Ste. Marie. From Nipigon to Sault Ste. Marie ay ahon lusong talaga yan guys. So wala lang talaga akong magawa dahil yung load ko ay papuntang Sault Ste. Marie. Walang ibang daanan kundi itong Highway 17 lang. Kaya kung ang biyahe nyo ay papunta ng Sudbury or Monettville, mas maganda dumaan sa Highway 11 kasi kukunti lang ahonin doon. Hindi katulad dito, ang daming ahonin, matarik pa yung ahon, kaya kailangan guys dito buwelo ka sa pagpaahon, then pagbaba ay doon tayo mag slow down kasi mahabang ahonin, mahaba rin ang lusungin, kaya doble ingat tayo. Lalo na ngayong winter, marami naka-encounter sa mga kasama natin na nag-tire change dyan. Hirap na hirap umahon dahil nga tarik. Scary talaga tong compact ice, walang magaling dyan. Kaya advice ko, buwiluhan nyo. Pero pag pababa naman, dahil malalim yung lusungin, magbagal kayo, mag-hazard lang kayo. Bahala na yung nasa likod kung mainip sila o hindi. Importante safe tayo. Yon. Kung ako lang masusunod, ayokong dumaan dito. Napapadaan lang ako dito pag ang biyahe ko papunta ng Sault Ste. Marie. So doble ingat lang tayo guys. Ingat-ingat at takbong pogi lang. Andito tayo sa ibabaw na bundok. Pagbaba dyan, lusungin yan, malalim. Kasi sa ibabaw tayo ng bundok. So tara, kailangan may deliver natin to ngayong gabi or hapon kasi may another appointment na tayo or another assignment. Pipick up tayo papunta ng Saskatoon. Palusong yan guys, palusong yan dyan. Yan. So yan, hanggang dito na lang tayo. Ingat-ingat at takbong pogi lang. Sumama ka sa biyahe. So yun guys, nandito na tayo sa Algoma Steel. Itong Algoma guys ay ang
location niya dito sa Sault Ste. Marie. So nagtanggal na tayo ng tarp. Yes, Close sir. the door for you there. I'm good to go in. Yeah, far side on the wall. At the one, okay. So yun, napapasok na raw tayo. Hindi na kalaki yung ano, parang goma. Atras tayo. Deliver natin, no? Masyadong alanganin yung mga pwesto. Lipat. Kaya dito tayo pipili. Sigurado yung driver nung truck. So ayan, kasi didikit ako dyan sa ano. Ngayon yan ang pina natin sa isang truck ko. Kita nyo? Gusto pa ng driver pinang-pina sa gilid.
Pero yun, magtatanggal muna tayo ng kadena guys dahil i-unload tayo. Dito tayo sa loob ng shed. 2 truck lang ang kasya eh, oh. Maluwag pa dito sa gilid, wala na, hindi pwede pasok dyan. Hindi naman ako 53 na trailer, super biyak eh. Tara, let's go. Tanggalan na natin ang ano, poly o ano. Mahangin. Tapusin muna natin to guys. So ganun lang gagawin. Sarado ko kaya ang pinto. Ang laki ng compound na to. Ang laki ng planta na to ng bakal. So tapusin muna natin to. Dito ko lang muna yan ipopwesto kasi ilalagay lang muna natin pansamantala sa toolbox. Dahil ano, may pick up tayo, malayo pa yung pupuntahan natin. So yan, binuhat na ng ano, ng crane yung coil natin. Yan, good to go na tayo. Thank you. Sobrang lakas ng hangin. Pasok tayo. So sa labas na natin iligpit yung damage mga adina. Okay na tayo, good to go na tayo. Meron na tayong ano, nagpirmahan na yung papel natin. Okay. Sa labas tayo.
Itong Algoma Steel, napakalaking kumpanya to. May tunawan, may pabrika ng coil, may pabrika ng pabilya. Lahat nandito na kasi ito yung ano, tunawan ng mga bakal, mga scrap. So ayan, meron tayong mga ano, damage, ando pa kadena, ililigpit pa natin yung mga ano natin, mga equipment. Pero yung mga kadena at saka ratchet sa toolbox ko muna ilagay dahil pupunta pa ako na Sudbury at pipick up ulit tayo ng bakal doon papunta ng Saskatoon. So yun lang guys, hanggang dito na lang muna tayo. Basta ingat-ingat, drive safe, takbong pogi lang. Sobrang lamig guys. Nandito tayo ngayon sa New Liskeard sa Walmart. So nandito tayo sa parking area ng Walmart. Pwede naman ang trailer dito. Dito sa Canada guys, ang mga truck pwede pumarada sa mga parking lot ng mga department store, grocery. So nandito tayo. Grabe, gubundok yung snow. So yan, nandito tayo sa gilid dito. Walmart yan, yung building na yan. Walmart yan. Andun yung harap ng Walmart. Yung ibang mga truck doon po parada. Pero ako dito talaga po parada sa gilid ng building kasi nga Super B trailer tayo. So guys, ang sadya dito sa Walmart, dito kami nag-grocery lalo't lagi tayo nasa biyahe. Nakakapag-grocery lang kami pag nakauwi ng bahay or pag doon sa Innisfil Yard, kotse ang gamit. Pero pag nasa biyahe, lalo't hindi makapunta ng yard dahil ang biyahe ko 2 weeks na ako, parang magto 2 weeks na ako nasa ano, hindi ako nakadaan ng yard. So dito ako nag-grocery sa Walmart ng pagkain dahil naubusan ako ng pagkain. Then ito pa guys, dito ako bumibili ng inumin para sa bahay sa Ontario. Walmart or pag nasa Innisfil, bumibili talaga ako dyan. Lowest 6 case para sa bahay sa Regina. Tuloy yata si Punko, sobrang lamig. So ito, ayan yung mga binili ko. 6 na case ito. Meron na ako doong 4 pa. So Bali 10 kahon ang iuwi ko sa bahay. Tuwing dadaan ako ng Innisfil or tuwing makarating ako ng Ontario, bumibili talaga ako dito ng tubig sa Ontario para doon sa bahay sa Regina. Alam nyo bakit ako dito bumibili ng inumin guys? Kasi dito ang inumin, kung magkano ang price nitong isang kahon ng mineral water, kunwari $2.28 ang price niya ngayon. So yun lang talaga ang price niya, $2.98 dito sa Ontario. Pero sa Saskatchewan, pares din ng price, $2.98. Pero may deposit kada isang bottle nito. Kaya umaabot itong inumin na to, yung isang kahon doon ng $6 to $7 ang isang kahon. Minsan nga may binili ako doon na umabot ng almost $10 isang kahon. Pero dito sa Ontario, $2.98, yun lang talaga ang babayaran mo. Kaya dito kami namimili ng tubig. Naubusan lang talaga kami ng tubig sa
sa bahay dahil dumaan yung December, hindi na kami nakabiyahe ng Ontario, puro busy pa ang biyahe ko. Then siyempre si Christian hindi na bumabiyahe dito yon, sa Saskatchewan na yon. Pero nung dalawa kami ni Christian, talagang tambak ang tubig sa bahay dahil dahil si Christian nagdadala rin lowest 6, ako rin lowest 6, kasi hindi naman araw-araw kami nakakauwi ng bahay. Minsan 1 week, minsan 2 weeks, kaya maramihan na kami kung bumili ng tubig. Kumbaga kailangan may stock lagi, di ba? So yun, kaya dito ako bibili ng tubig sa Ontario dahil mura ang tubig dito. Tapos guys, yung mga empty bottle, yun nga lang sa Saskatchewan nabibenta itong empty bottle ng mineral water. Itong mga empty bottle na to, kinokolekta ko yan dahil nabebenta yan sa Saskatchewan. So dito ako bumibili sa Ontario, doon ko iinumin, doon namin sa Saskatchewan iinumin, then yung bottle nabebenta pa namin. Kasi dito sa Ontario parang hindi nabebenta tong empty bottle, aluminum lang ang tinatanggap doon. Yung mga can aluminum, yun ang tinatanggap dito. Pero sa Saskatchewan, lahat ng klaseng drinks tinatanggap nila. Kaya so guys, kung mga truck driver kayo na long haul, Saskatchewan man kayo o Alberta, parang may deposit din to sa Alberta eh. Dito na kayo bumili ng tubig sa Ontario. Kahit saan dito sa Ontario, kung anong price, yun lang. Dito lang kasi malapit, maluwag yung parking area ko, kaya dito talaga ako humihinto. So yun, nag-grocery na tayo. Ayan, nag-grocery ako. Kasi yung oras ko hindi na aabot ng Regina. Magre-reset ako dito sa Hearst or sa Kapus Casing sa may Flying J para maganda yung washroom. So sa Kapus Casing ako magpapalipas ng reset. Kung bibigyan ako ng oras after ng 24 hours, itatakbo ko na siya. Dahil ganun din, magre-reset din ako sa Regina after ma-deliver ko tong load. So ang load natin guys, mga steel bars para sa mining. So yun lang, share ko lang na dito ako sa Ontario bumibili. Hindi lang ako, mga anak ko, pag bago yan uwi ng bahay, mamimili muna ng tubig yan. Puno yung second deck namin ng bed ng mineral water. Yan, nakakatuwa lang dito kasi mura tubig. Alright, so yun lang guys. Ingat-ingat, takbong pogi lang. Tirik na tirik yung araw, oh. Pero lamig na lamig ako sa labas kasi mahangin. So ingat guys, ingat-ingat, takbong pogi lang. Tatakbo na rin tayo, iayos ko lang tong inumin na to. Okay?